So hello, what's up mga kaisla? Welcome back to my YouTube channel. Isla ni Jess. And for today's video mga kaisla, this is our last time here in Australia. So I have to make an exit vlog. Our next journey mga kaisla, heading to Indonesia. This is the only country mga kaisla na sinasakop niya yung buong continent mga kaisla. So itong Australia, pwede mo tawagin itong country or continent. Australia is one of the largest country of the world. Continent siya, pero pwede mo rin tawagin country. At alam mo ba mga kaisla na itong Australia mga kaisla, ang 1/3 sa kanilang lugar is deserto. So marami silang mga matatabang lupa dito mga kaisla. At alam mo mga kaisla, ito mismong dinadaungan natin. Noong 1830, may barkong HMS Beagles mga kaisla. Ang pangalan ko, HMS stand for His Majesty's Ship Beagles. It was a British naval ship na sinasakayan ni Charles Darwin sa pag-ikot niya sa buong mundo noong 1830. Wow, sikat pala itong lugar na to. Kaya mula noong 1839, dumaong ang barko dito na Ship His Majesty or HMS Beagles mga kaisla. Pinangalanan ito ng isang kapitan ng barko to na Darwin. Kaya Darwin. Dahil doon nakasakay si Charles Darwin sa HMS Beagles naval ship. Mula noon mga kaisla, tinawag na itong Darwin galing sa pangalan ni Charles Darwin mga kaisla. At ano nga si Charles Darwin? Isa siyang yung nagpapakutang dati. Si Charles Darwin, di ba? Si Charles Darwin mga kaisla o si Charles Robert Darwin ay isang English naturalist, geologist at biologist na kilala sa kanyang mga kontribusyon sa evolutionary biology. Ang kanyang propositions na ang lahat ng uri ng buhay ay nagmula sa isang karaniwang ninuno. Kaya yan ang ating i-explore sa video na ito. Kasama ko si Adventures Vlog mga kaisla. Ngayon may sunduin kami ng pinsan niya mga kaisla at iikot niya kami dito sa Darwin, Australia. Marlon ng Marinduque. First after 20 years. Nagabi pa. Tara, si Pinsang Marlon. Oh. Si Ken, si Jezrael. So madilim na mga kaisla. Nandito na kami. Nasundo na kami ng pinsan ni Buds Venture TV mga kaisla. So ito rin natin iikot. Uy hala. Uy, may sasakyan. Iba pala dito. Di ba kayo minom? Pwede naman. Konti lang. Hindi lang naman tayo. Wala. Doon sa sa kinainan ko, pwede tayo uminom doon. Pwede, sige. Gubalag-lag kami ni yan. Makikita niya yan, likuran. Kaya pala. So yun, tumawag na, nakita namin yung... Ibig sabihin matagal na ba dito? Australia? 20 years na. Grabe, 20 years na pala to. Nice lang. Record mo, 20 years na. Yan o, vlog ka na bro. Kumusta ang pamumuhay dito sa Australia, sir? Maganda naman dito. Kasi hindi naman siya magtagal dito ng 20 years pag hindi magano'n kagandang buhay dito eh. Compare sa Pilipinas. Oo. Parang safe pa. Ganda ng paligid lang. Sige lang kaya Jaloy, no? Kaya pasya lang. Hindi. Basta kami sasakyan, parang Buds Venture Vlog. First time ko talaga na makainom ng beer nila dito sa Australia. Kasi nung nakaraan, hindi man ako uminom ng mga beer mga kaisla. Kasi hindi man tayo masyadong nag-ano. So ngayon, matikman na natin. So papasok na kami mga kaisla. Dito kami ngayon sa parang restaurant. Mag-order sila pero kumain na kami mga kaisla. Pero inom-inom lang kami ng konting medyo beer. So dito kami mga guys na kaya pala may extra. May extra sarap pala to. Ito na yung first victim namin dito ng corona dito sa Australia. Ano kilasa nito? Masarap. Parang may limon. Ito na yung city mga kaisla. Tingnan natin kung ano ang itsura ng city nila dito sa Darwin. Simpleng city lang na ito. Makati lang ano? Hindi naman, ang Makati malaki yun eh. Ito maliit lang yung city na. Maliit lang city nila pero dami na sigong population dito kasi na city siya eh. Income nila malaki siguro kasi kaya city. Na city siya. May mga hindi siya busy no? Ay gabi na. Gabi na pala sir. Pero pag umaga busy to sir. Pag araw busy to. Kaya pala. At dahil gabi na mga kaisla, hindi ko na rin maipakita sa inyo ang magandang view sa lugar na ito. Kaya in-interview ko na lang ang isang kababayan natin na 20 years nang nakatira sa lugar na ito.
So ngayon mga guys may isang kababayan tayong dito na nanirahan na sa Australia. Dito pa talaga sa pinakasikat na itong di ba yung Darwin City to sa Australia? Hindi. Darwin City, pero ano to, sakot ng Northern Territory. Oh, Northern Isa sa mga state ng Australia. Oh, state ng Australia. So yun yung ano, bali ito ang capital ng Northern Territory. So ang Australia kasi mayroong 6 na state at 2 territory. Yung Northern Territory, yung 2 territory, Northern Territory at saka ACT o yung Australian Capital Territory tawag yun. So naandun yung pinakang capital ng Australia sa Canberra. Hindi yung Sydney ang ano. Hindi Sydney ang capital ng Australia. Sabi nila no, Canberra pala. Canberra. Ayun, tama. Ngayon ang Sydney, ang kanyang state ay New South Wales. Ayun. New South Wales. Galing Nawa na tayo. Oo nga. Sydney. Yung sa may Opera House. Nakita niyo ba? Yun. Binidyo lang. Pero may dagdag ko lang, pwede mo siya tawaging country, pwede mo daw din tawaging continent. Kasi sa atin niya yung buong continent. Ganyan talupit yung Australia Yung Northern Territory, isang state lang yun. Hindi actually hindi naman state dahil territory tawag. Mas malaki pa sa Pilipinas ang Northern Territory. Malamang. Yung kung makikita niyo yung mapa ng Australia, hinati yan sa na state. Meron pang Tasmania. Sa parting New Zealand yun. Kali tayo dun, Tasmania. Isang state yun ng isang state ng Australia. Pero hiwalay siya. Island yun, hiwalay. Ang Tasmania. So, ang mainland, itong malaki yung parang 14 piso. Tama. Ito, nasa gitna siya. Tapos yung maliit dito sa parting baba, yun yung Tasmania, maliit lang na ganyan, pero malaki yun. Pero na-search ko kanina, itong Australia, ang 1/3 sa lugar na is desert, you know? Oo. Puro lupa. Ang mga naninirahan dito nasa coastal road na. Ang gitna, puro ano yan, desierto, bundok, mga mabababa, matag ng mga desierto, mga pangibatan, mining. Maraming mining dito. Maraming mining dito, maraming mga minerals na dito. Pero ang tanong, 20 years ka na dito sa Australia. Nakauwi ka na sa 20 years na yan siya. Nakauwi ka na. Dati nung 2005, umuwi ako ng after 1 year, tapos every 2 years, every 3 years. So bago ka nag-Australia, dito, may ibang country ka pa na... Oo, nung nagbanawi ako ako kilala kung alam yung Banawi sa Quezon City. Banawi Mekaniko. Hindi, Banawi Quezon City yun. Mekaniko. So nag-Saudi ako noon after nung galing sa Banawi, Saudi. And then bumalik after 2 years na Pilipinas ako, nagtrabaho ako ng 8 taon sa Honda Car dealership. Sa Pasig. Ilang taon ka doon nagtrabaho sa Honda Cars? Bali, 8 taon. 8 taon. Pagkatapos doon, Ayan, dito na ako. dito ka na sa Australia. Oo. Anong Mekaniko. Trabaho. kumusta yung bilang isang mekaniko dito sa Australia? Kumusta yung lifestyle, yung buhay, yung sahuran? Maganda ano rin. Okay. Pag mekaniko, mga ganyan daw, mga malaki ayos. Pag ano ka, yung mga trades ka rito, mga trade skills, maganda yung trabaho, maganda yung ligayan din. Pwede ka mag-demand, malbawang ano ka, yung talagang marunong ka. Minsan ang employer na nag-ano sa'yo na kaalok na, magkano sweldo mo rin. Bigyan kita ng ano. Parang auction ka, parang auction. Minsan ganun. Lalo na pag alam nilang ano, na kita nila expertise na ito. So, as mekaniko, ang focus ka lang sa mga sasakyan lang or may ibang mga... Nung dati, dealership, gali ako ng dealership. Nagtrabaho muna ako ng 4 dealership dito. Yun din sa rito. Tapos, nagpalipat-lipat na ako ng, ano, ng mga shop. Kasi, kumbaga, gusto mo lang... kasi may offer sa'yo na mas may malaki. offer, tama. Pero yung pag may offer sa'yo, siyempre, minsan makikipag ko noon, noong 2005, ang binili sa amin sa akin namin ay $16 per hour. Ito niyo, laki naman. Okay, kala nyo malaki lang yun, maliit pa rin yun. Ano yun? Yung cost of living dito,